The covenant kasi ito yung iti-take up. And itong picture na to, favorite ko siya. Nire-repost kasi na nire-repost sa Facebook. And sabi nila, pag malapit ka na ikasal, bawal na magbiyahe. Sabi ng matatanda. Pero siyempre dito sa community, hindi tayo naniniwala. Kasi tayo yung umaasa sa grasya ng Diyos. Ngayon, yung picture na to ay kuha noong barely 4 months to our wedding. Umattend pa kami ng International Leaders Conference ng Singles for Christ sa Palawan. Doon po ginanap sa Iwahig. So nakakasama namin yung mga live-out na preso doon. Ito po yun. Kita nyo naman, puti na yung buhok ko. Ganon katagal. Higit sa kalahati ng buhay namin, we spend it in the community already. So, masasabi kong grasya ng Diyos ang nagsusustay sa akin. Kasi di ba, hindi naman sabi nga, buhay Kristiyano, hindi naman build of roses. Reality, may mga challenges din. Ang mahalaga, nasa Panginoon ka at alam mo yung sinasandalan mo. Kaya mga kapatid, yung topic natin tonight, o tonight na ba? First time kong magbigay ng panayam na ganitong oras. Di ba kayo inaantok? Di ba kayo pagod? Bingo ngayon, mas masarap sa bahay. Pero I honor all of you. At we give yourself the chance to attend this kind of meeting. Masasabi natin one of the sensitive topic na dapat natin pag-usapan sa community. And nabanggit ko nga po kanina, noong 2006, lumipat po kami ng Santa Rosa. And kaya na-miss ko itong lugar na ito. Kasi naging chapter head kami dito for almost 6 years. Late 2009 up to early 2016. So bago, wala pa dating villages, isa pa lang yan. So sa dami na ng miyembro, naging dalawa. So, besides, kailangan mag-iba ng story. So, nabanggit ko kanina, nag-CEO na kayo. Kailan yun? Last Sunday lang. Okay. Sariwa-sariwa pa, ano? So, natutunan nyo doon yung kultura, yung mga kultura ng Papa's Portrait. And bilang bagong miyembro, kailangan ibigay sa inyo itong topic na ito, para maunawaan natin para matingnan natin, no? Ng mabuti kung ano yung pananamutan natin bilang Kristiyano sa larangan ng kaperahan. And among the various expression of such folklore in Couples for Christ is the whole area of our Christian finance. Kasi minsan, parang ito pag-usapan no? Idaw na pag-usapan. Brothers and sisters, nais kasi ng ating Panginoong Hesukristo na ang lahat ng dimension ng ating buhay, kabilang na yung ating financial responsibilities and of course yung finances natin, ay mapatnubayan ng ayos at magkabayan ng ayos ng banal na Espiritu. Ngayon, merong tatlo, may humabol pa, merong tatlong paraan, pangunahing paraan na ginagamit natin ang ating pananalapi para sa Panginoon.
Sige, habol po. Siguro from palit dito. Tama? Palit dit. Tama? Dito po. Pwede doon kasi baka hindi nyo makita eh. So, ano po itong tatlo na kaparaanan na ginagamit natin ang ating pananalapi para sa ating paglilingkod sa Panginoon? Una is tithing. Ano ba yung tithing? Ito ay pagbibigay ng 10% ng kita ng isang individual pagkatapos ng buwis, no, yung tax, mula sa anumang legal na pinagmumulan. Example, ano ba yung mga legal na pinagkukunan natin ng pera? Sahod. Diba? Yung sa negosyo, renta, bonus. Nakakatanggap ba kayo ng bonus? Ako, matagal na panahon na hindi nakakatanggap ng bonus. Eh. Komisyon, no? Komisyon. Kaya yung retirement benefits. At marami pang iba. Huwag lang yung mga illegal. Pangalawa is resource sharing. Ito po ay pagbabahagi o pagbibigay ng ating mga material na resources para doon sa particular na pangangailangan natin mga kapatid. Ang tawag doon ay resource sharing. At pangatlo, almsgiving. Ito yung pagbibigay ng pera o kalakal sa mga nangangailangan at may hirap natin mga kapatid sa loob at labas ng ating community. Itong mga nabanggit yung tatlo. Tandaan nyo kita nyo naman malaki naman ang ginawa kong content. So ang tatlong itong nabanggit ko, ipapaliwanag ko po mamaya later on as we go along with the talk. But first, why we should do these things? Bakit natin dapat gawin ang mga nabanggit? May idea ba kayo? Tanongin nyo mga ako, bakit? Bakit? Why? Para hindi kayo kumbinsido. Parang alam nyo na yung gagawin nyo. Ano? Una, mga kapatid, kinikilala natin na ang lahat ay sa Diyos. Tanong kanina yung brother na yan eh. Na-acknowledge na natin na lahat ay galing sa Diyos. Everything. Tunay mga kapatid na lahat ay galing sa Diyos. Nilikha ng Diyos ang lahat at lahat ng bagay, ang langit, ang lupa, at lahat ng nilalaman nito ay sa Diyos. Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Lahat-lahat, without exception. So, kabilang dito yung mga karaniwan na inaangkin natin atin. Ano ba yung mga inaangkin atin? Ano ba yung mga inaangkin na akala natin atin? Ang ating bahay, ating sasakyan, ating mga damit, at lalo tigit yung pera. Yung ating pera, ating mga investments. Lahat yan ay galing sa Diyos. Sabi sa Psalm chapter 24 verse 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito ng sanglibutan at silang nagsisitahan nito. So lahat ay sa Diyos. Sabi dun sa Hagay, sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. Wala tayong pag-aari. Dumating tayo dito, pumut-ubad, walang dala. Sabi nga, aalis tayo dito, wala din tayong dadalhin. Everything belongs to the Lord. Pangalawa, tayo ay mga katiwala lamang ng kung ano ang pag-aari ng Diyos. So tayo po ay katiwala lang. Yung ating mga pinakonsider na atin,
steward lang po tayo. Sabi nga doon sa isang kahulugan, ito ay nagsasaad na ang isang steward ay isang taong namamahala ng mga gawain ng isang sambahayan o isang ari-arian para sa may-ari. Sa Kristiyanong kahulugan, thank you. Baka gusto mong binundan. Mga kapatid, sa Kristiyanong kahulugan, ang isang katiwala ay isang tagapamahala ng mga gawain ng Diyos. Siyempre, gawain ng Diyos dito sa lupa. Ay, salamat. Gusto niyo bang mag-mic ako? Pwede po. Pwede. O naririnig niyo naman ako? Okay naman? Mic test. Ayan. Kita niyo ba? Kita niyo ba? Dito ako para ano, ito yung titingnan niyo, hindi ako. Tandaan niyo yung mga nakasulat dyan. No? So, sabi ko nga kanina, sa Kristiyanong kahulugan po, ang isang katiwala ay isang tagapamahala ng gawain ng Diyos dito sa lupa. Brothers and sisters, tayo po, lahat po tayo ay katiwala lamang o mga tagapamahala. We are not masters doon sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Kaya, in-expect sa atin, dapat pangasiwaan natin ng maayos itong mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Hindi sa makasariling paraan, kundi dapat sa naayon ito sa plano ng Diyos. Pangatlo, utang natin sa Diyos ang ating mga tinatanggap. Mga kasaganahan, kung ano man meron tayo. Sabi sa Proverbs, chapter 10, verse 22, it is the Lord's blessing that brings wealth, and no effort can substitute for it. No? Mga kapatid, kung wala po yung pagpapala ng Diyos, hindi po tayo magkakaroon ng mabubuting bagay. Mabubuting bagay na meron tayo ngayon. Sabi sa Corinthians, chapter, ang unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto, chapter 4, verse 7. Hindi ba't lahat ng nasa inyo ay ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Ano ba ang mga ito, mga kapatid? Yung ating isip, ating edukasyon, yung mga business opportunities natin, yung ating trabaho, lahat ng yan, lahat ng nasa atin, ay biyaya ng Diyos. Pati nga po ito poverty and riches are from the Lord. Sa Sirach, chapter 11, verse 14. Pangapat, dapat natin gamitin ang ating pananalapi. No? Pag sinabing pananalapi, yung kayamanan at ari-arian natin. Dapat natin gamitin ang ating pananalapi upang luwalhatiin ng Diyos at makibahagi sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. So, sabi nga sa Proverbs, chapter 3, verse 9, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Although pinahihintulutan tayo ng Diyos na i-enjoy natin, no, ang ating mga ari-arian, ang mga ito po ay hindi lamang para sa ating sarili. Ito po ay hindi lamang para sa ating sariling kapakinabangan. Brothers and sisters, kailangan natin makita kung paano natin magagamit ang ating mga ari-arian na ito para makapaglingkod sa Diyos at gawin ang kanyang mga gawain dito sa lupa. Ngayon, balikan po natin yung tatlo na binanggit ko kanina. Tandaan nyo pa? The practice of Christian stewardship. Tandaan nyo pa yung tatlo? Ano yung una? Tithing.
Almsgiving. Narinig ko. Ano pa isa? Ayan. Resource sharing. Mamaya tandaan nyo, mag-e-exam ako. Ang init, natutuyan ako ng laway. Unahin natin yung almsgiving, mga kote. Ang definition po ng almsgiving, nabanggit ko na yan kanina, pagbibigay ng pera o kalakal sa mga nangangailangan at mahihirap sa loob at labas ng ating komunidad. Ano ba yung alms? Ang root word niya, alms. Paglilimos, limos. No? Ibinibigay po ito over and above tithes. No? Pag nagbibigay po tayo ng limos, hindi po ito binabawa sa tithe. No? Tithing. Mga babanggitin ko po, mga scripture readings po ito patungkol sa almsgiving. Sabi sa Psalm chapter 41 verse 2 to 4, "The Lord protects and preserves them. They are counted among the blessed in the land. He does not give them over to the desire of their foes. The Lord sustains them on their sick bed and restores them from their bed of illness. I said, have mercy on me, Lord. Heal me, for I have sinned against you." So, makikita nyo, pag tinagalog kasi medyo mahaba, no? Kaya English ang sinulat ko. Pero ibig lang sabihin dyan, kinaabagan tayo ng Diyos. May awa ang Diyos. Proverbs chapter 19, verse 17. Kita mo yan, no? Whoever is kind, kung sino daw ang naaawa sa dukha at nagpapahiram, ay nagpapahiram sa Panginoon. And He will reward them for what they have done. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 1 to 4, ito po yung mga scripture text lang po about almsgiving. Ito po, "Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received the reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you." Ibig sabihin lang, mga kapatid, pag tayo pong nagbibigay, huwag na natin ipangalandakan. Nakakalungkot sa panahon ngayon. Because of the advent of technology, because of yung social media, kita nyo, no? Dahil para lang sa content, yung pagtutulong ay binibidyo. I tell you, they receive the reward in full. Natanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kasi di ba, nakikita sila doon eh. Although tumutulong sila, good. Kaso lang, ina-announce pa. So, dapat tayo, pag nagtulong tayo, hindi na natin may ano. Do it in secret. Brothers and sisters, karaniwan sa mga pangangailangan ng ating mga miyembro ay natutugunan sa pamamagitan ng resource sharing. Example, yung pagpapautang ng walang interest. No? Kaya lang, lahat yata lahat yata ng pagkakataon na siyempre namumutang, malinaw na walang kakayahan. Kaya namumutang. Ang problema nun, yung kakayahan magbayad. Wala din.
Minsan, pangangakuan ka, mangungutang. Pero doon sa sinabing araw o buwan, ay hindi ka nabayaran. So, sa mga ganitong pagkakataon, sa ganitong sitwasyon, pag ikaw nagbigay, kunwari, binangutang sa'yo, alam mo namang hindi makakabayad, eh, pagbigay ka lang sa kusang loob mo at ilista mo na sa tubig. Diba? Parang pikit mata ka na lang na ibigay yun. As alms, as lino. Kasi, kaya nga nang umutang. Matindi ang mga kailangan. No? At pagka ganito ang nangyayari, no? Mamaya mababanggit yan, nagkakaroon ng problema. Especially sa relasyon. So, let's talk about resource sharing. Ano bang meaning ng resource sharing? Nabanggit ko na rin kanina. No? Pagbabahagi o pagbibigay ng ating mga material resources para sa mga partikular na pangangailangan ng ating mga kapatid, para sa mga nahihirap. So, ano ba yung mga example, no? Nanghiram sa'yo ng e-bike, sasakyan. Kailangan, no? O kaya, kailangan natin patuloy sa bahay for the moment. Or, yun nga, yung nabanggit ko kanina, yung pagpapautang na walang interest. Kasi dapat, pagka magkakapatid tayo, kasi alam naman natin na hirap, huwag na natin bigyan ng interest. Bigyan na natin yun. Kagaya ng alms giving, ang resource sharing po ay binibigay din above and over the tithe. So hindi po siya binabawas sa tithe. Ito, yung mga direct loans between members po ay dinidiscourage. Kaya nga yung pag-utangan sa community po ay dinidiscourage. Maraming beses po kasi pagka yung isang nangihiram ay hindi makabayad, kagaya ng sinasabi ko kanina, yung mga personal relationship ay nasisira, na-apekto. At marami na pong nangyari yan dito sa community. So beware, hanggat maaari po, dinidiscourage natin, no? Para ma-preserve natin yung peace, ma-preserve natin yung unity, yung good order ng ating samahan, ng ating body, ng community. Yung direct financial lending ay dinidiscourage po. It should be avoided. Ang answer po dyan ay meron po tayong Co-ops for Christ. So we are encouraged po na sumali sa kooperatiba natin. Meron po tayong Co-ops for Christ. At gamitin natin yung servisyong pinansyal na ibinibigay ng kooperatiba at makatulong po ito sa miyembro natin. Okay? With CFC po, work for total Christian liberation, yung resource sharing po ay ginagawa din sa pamamagitan po ng donation sa ANGCOP at saka sa social development programs natin. Sino po yung aware sa ANGCOP at saka sa SOCDED program natin? Aware po ba kayo? Hindi pa. Nakasama na ba kayo sa ANGCOP Global Walk? Hindi pa. Bawat miyembro po ng Co-ops for Christ family worldwide ay resource po ng building the Church of the Poor. Ito po yung answer natin. Pag sinabing angkop, answering the cry of the poor po ang meaning niya. And we have a lot of programs like shelter, health, and education. Yung shelter po natin, meron tayo ngayon sa Cabinte, tsaka sa Louisiana. Yung sa Cabinte po, nagsimula po yun sa 30. Ngayon 60 na po siya. Funded po siya ng Couples for Christ Canada. May isang pamilya doon na may foundation. Sila po nag-sponsor ng pabahay doon sa Cabinte. Ang ganda po ng community.
Hindi ko na mapakita dyan, ano, medyo mahaba na kasi. Ang binibigyan po ng diin ngayon ng ANGPOP program ay yung education. Sa pamamagitan ng ANGPOP Global Walk po, ito ay annual na activity. Yung registration po ay 300 usually. And pag nagbigay ka ay makakatulong ka na sa pag-aaral ng mga bata. So dito sa Laguna po, we have 300 plus scholars. Tama ba, Brother Rene? Dito lang sa West 2 ay mga 70 yata. No? 100 ang target. 100 na. Dahil ang laki ng kinita ng West 2 doon sa ANGPOP Global Walk. So, hindi lang po nililimatahan niya sa 300, you can give more kung marami ka. No? And ito po ay mag-sponsor doon sa mga scholars natin. And also yung meron din tayong child sponsorship program. At meron din tayong tinatawag na cornerstone. Yung cornerstone po ay ginagawa yan sa public schools. Yung mga grade 4 students po natin na discover na hindi marunong magbasa. Pinapasa na lang. From grade 3 to grade 4 na discovery po sa mga public school ay hindi marunong magbasa. So yung purpose po ng cornerstone program natin ay i-tutor ang bawat estudyante one by one, no? Para sila ay matutong magbasa. And marami na po tayo natulungan ng mga bata. Alam niyo po yung scholars natin, meron na po tayong mga alumni. And sila mismo ay tumutulong na rin ngayon. Babahagi na rin sila. Bakit po pina-priority natin yung education? Kasi sabi natin, yung education po, pag nakagraduate yung bata at nakahanap na magandang trabaho, siya mismo ay tutulong sa pamilya at mag-aahon sa kahirapan. And we give scholarship to those deserving students, no? Yung masipag mag-aaral. At marami na po ang nagpatotoo na sila na ay nakagraduate, sila na ay nakatulong sa pamilya, sila na ay nagbibigay na rin para doon sa mga scholar. Sa social development program po natin, marami tayong programa dyan. We have yung migrants program. Yung migrants program po ay nagkikater po sa mga OFW na pamilya na naiiwan sa Pilipinas. So we have that program. We also have Order of St. Michael. Ito po ay para dun sa mga uniformed personnel. So we give values formation dun sa mga kapulisan, sa mga kasundaluhan, basta uniformed personnel po. Malakas po tayo sa PNA, sa Baguio, at dito sa PNPA, sa Cavite. Kahit sa Camp Vicente Leon. Meron din po tayong STMA na tinatawag natin, yung St. Thomas More and Associate. Ito po ay nag-cater sa government, mga our public servants, no? Sini-CLP natin sila o binibigyan natin sila ng values formation para ay maging maayos ang ating pamamalakad sa BPO. Alam mo naman ngayon, di ba? Rampant yung corruption. And we have a prison ministry, Isaiah 61:1. So meron tayong prison ministry. Kasalukuyan po, nag-CLP sila sa Santa Rosa Jail recently. Tama ba? Nandun yata kayo? Ay, hindi. Sa rehab pala kayo, no? Sa reform program. So we have a reform program also. Yung mga kapatid nating naligaw ng landas, no? Mga kabataan. So sila ay nasa rehab. Meron din tayong ministry doon. And of course, we have what we call oikos. We care for the environment. We adopt the teaching of Pope Francis, yung Laudato Si. So marami po tayong programa na pwede kayong mag-share, no? Mag-resource sharing ka. So nabanggit niya kanina, we give our time, our talent, our pressure, treaties na tinatawag. Our energy, our material resources. Sabi nga, no one is too poor
that he has nothing to do. Wala pong napakamahirap na wala siyang pwedeng i-contribute, ibahagi. Meron din po tayong tinatawag na One Mission Fund. Ito po ay intended para mag-provide ng financial support para ma-expand natin yung global mission ng Couples for Christ. So, lahat ng miyembro ay encourage na mag-share except yung Kids for Christ kasi wala na silang trabaho at yung mga Youth for Christ kasi mga estudyante pa sila. So from Singles for Christ hanggang sa Handmaids of the Lord, Servants of the Lord, and Couples for Christ, i-encourage ko na magbahagi. Para makapag-hire po tayo ng maraming full-time pastoral worker para sila ay mapadala sa misyon, short-term at saka long-term mission trips. We have a lot of missionaries na pinadala na sa Micronesia, sa Middle East, sa Africa, everywhere. And kailangan natin ng fund patungkol dyan. Kaya nga po, every Couples for Christ area or country, ina-expect ko na magbigay doon sa kabuuang tithes, 10% ang kinukuha doon para dalhin sa Global Mission Center natin, CFC DMC, yung global mission natin. So, kayo rin po, individually, you can donate directly to this kind of One Mission Fund na sinasabi. Now, let's talk about tithing. Ito yung medyo, medyo sensitive. Ano bang pagkakaintindi nyo sa tithing? Nabanggit ko na kanina yan. Ito po ay pagbibigay ng 10% ng kita ng isang individual pagkatapos ng buwis mula sa anumang legal na pinagmumulan. Sabi ko nga kanina, sa sahod, sa bonus, sa renta, sa komisyon, kita sa negosyo, mga retirement benefits, at kung ano-ano pa. It is given to the immediate body of Christ, which one is part, and where one draws support for one's Christian life. So in your case, you are encouraged to give tithe sa Couples for Christ. Kasi po dito tayo kabilang. And we are part of the body. And dito po tayo kumukuha ng nourishment natin. So, you are encouraged to give tithe sa Couples for Christ po. Para masuportahan po yung gawain ng Panginoon. So, di ba, nung kayo ay, tanda nyo ba? Ano bang pinakain sa inyo ng CLT? may libreng merienda, no? One solid, one liquid. Isang yelo at saka isang tubig. Nung panahon namin, pandikoko eh. No? So we have a budget for that. No? Sa venue, sa merienda, and everything. No? Kagaya ngayon, no? Sino kaya nagbahagi niyan? Ang dami eh. Pang isang barangay, ano? So hindi na tayo maghahapunan, may hapunan na eh. Baka magluluto pa sa inyo yung iba ng hapunan. Alam nyo ba na we are recognized by the Vatican? Alam nyo, no? Pinaliwanag sa inyo, no? And next year would be our 25th year. That's why yung Global Leader Summit mo ay gagawin sa Vatican next year, sa May. Pray for us, sana makasama kami. Medyo malaking perang kailangan. Diba? Visa pa lang eh. Diba? Airfare. So, hopefully makasama kami, no? Nagbigay kami ng intention. So, yung Vatican recognition natin ay 25th year na next year. No? We will celebrate the 25th year. So, sabi ko nga, sa Couples for Christ po, yung tithes ninyo will be used for evangelization.
kagaya ng Christian Life Program, yung formation natin, ninyo, yung leaders training, and many community activities. Of course, dapat magbigay din doon sa administrative expenses. We have also our newsletter na ugnayan and other expenses related to the worldwide work of Couples for Christ. So ano ba yung basihan ng title na ito? Alam niyo ba? Scriptural basis of tithing is taken from Malachi chapter 3 verse 7 to 10. Sino ba pwedeng magbasa? Namamaos na ako eh. Pwede bang mag-request? Brad, walang mga ID, hindi ko kilala eh. Isa sa kultura natin, no, pag-aatin tayo ng mga gathering, especially pagbago, we should wear our ID para ma-recognize tayo. Matawag tayo. O, iiwas lang kayo natawagin ko. Brother, your name? Hindi pa. Benji. Brother Benji, can you read? Return to me and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Bless me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. Thank you, Brother Benji. Bigyan niyo ng tubig, oh. Sumasabit yan eh. Alam niyo, medyo mabigat pag Tagalog. Medyo mabigat. Huh? Diba yung you rob me? Pag hindi daw tayo nagbibigay ng tithe, ninanakawan natin ng Diyos. Kaya hindi ko binigay yung Tagalog yan, medyo mabigat, no? Ang dating. So, ninanakawan daw natin ng Diyos pag hindi tayo nagbibigay ng tithe. Bakit? Simply because, sabi ko nga, yung pera, in the first place, ay galing sa Diyos. At ang hinihingi lang po sa atin na ibigay uli, turnover ay 10% of this money. Sabi diyan, nagtatay tayo upang magkaroon ng pagkain sa bahay ng Diyos. Ang pagkain na nagbibigay buhay siyempre. No? So kaya nga, nabanggit ko kanina, yung tithe support our work for the Lord. Of course, this work gives life to many people, just like you. Diba? You came to know the Lord. And you should thank the Lord for that. Ginamit niya kung sino man ang tumawag sa inyo o nangulit sa inyo para makilala sa magkaroon kayo ng personal na relasyon sa Diyos. Diba? So, binanggit din dyan na bubuksan ng Diyos yung floodgates of heaven para ibuhos niya ang kanyang mga biyaya. Alam niyo ba that God can never be outdone in His generosity? Realize niyo ba yun? That God cannot be outdone in His generosity? Always, palagi, no? Makakatanggap tayo higit pa doon sa mga binibigay natin.
sometimes, not in terms of money, but in other ways. Yung malusog lang tayo, no? Grasya mula sa Diyos talaga. But remember, di ba may covenant kayo? Nag-covenant orientation kayo? Hindi sa bahagi ng covenant orientation ng Corpus hindi sa bahagi ng covenant ng Corpus Christi, yung tithing. So, hindi sa bahagi. But certainly, it is an essential part of our life as a growing Christian. So, dito nakikita kasi yung puso natin. Sabi nga nila, ang huling na-evangelize sa tao ay ang bulsa. Parang hirap na hirap tayong bitawan, ano? Yung pera. Kasi nangihinayang tayo. But when we realize and we acknowledge na ito ay not galing sa Diyos, certainly, He will provide for all of us. Ngayon, how we respond to tithing? No? Paano ba tayo mag-respond? Sabi nga nila, pag dito tayo masusukat, no? Kung paano tayo lumalago spiritually sa Panginoon. Sinasalamin ito ang mga sumusunod na bahagi ng ating buhay. Una, para ma-realize po natin yung ating stewardship o yung ating pangangasiwa. Tanong. Siyempre, pag tanong, may sagot. Di ba? Tinatanggap ba natin na ang lahat ay sa Diyos at tayo ay mga katiwala lamang? Yes or no? Yes. Amen? Amen. In that case, do we obey God as how to handle our finances? Yes or no? Susunod tayo sa Diyos, no? Kung paano natin i-handle ang ating kapirahan. Pangalawa, ang ating gratitude, ang ating pasasalamat. Tanong, kinikilala ba natin na anumang mabubuting bagay na meron tayo ay mula sa Diyos? Yes. Resounding yes? Amen? Amen. Na without God's blessing, hindi natin may enjoy ang mga bagay na meron tayo. Kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi natin may enjoy ang mga bagay na meron tayo. Pangatlo, our priorities. Tanong. Daming tanong. Sagot. Una ba ang Diyos at ang kanyang kaharian sa ating buhay bago pa man ang ating sariling pangangailangan? Yes? Actually, kasi kaya kayo nandito, no? Inunan niyo ang Diyos. May natutunan kayo ngayon, hopefully. Pangapat, ang ating pananampalataya. Naniniwala ba kayo na habang inuuna natin ang Diyos, ibibigay niya ang anumang kailangan natin sa buhay? Yes. Yes! Amen! Amen for that. Mga kapatid, sabi sa Matthew, kailangan kong basahin to eh. Although mahaba siya, ako na lang magbabasa. Sabi sa Matthew chapter 6, verse 19 to 34, do not store up for yourselves treasure on earth, where moth and rust consume, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasure in heaven, whether neither moth nor rust consume, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is,
there your heart will also be. Will be also. The eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, oh, how great is the darkness! No one can serve two masters, for a slave will either hate the one and love the other, or be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Therefore, I tell you, ito na mga kapatid, ang pangako ng Diyos. Do not worry about your life. What you will eat or what will you drink. What you will drink. Or about your body, what you will wear. Is not life more than food? And the body more than clothing? Look at the birds on the air. Look at the birds of the air. They neither sow nor reap, nor gather into barns. And yet, your heavenly Father feeds them. Are you not more value than they? And can any of you, by worrying, add a single hour to your span of life? And why do you worry about clothing? Consider the lilies of the fields, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not clothed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which is alive today, and tomorrow it is thrown into the oven, will He not much more clothe you? You of little faith. Therefore, do not worry, saying, what will we eat? Or what will we drink? Or what will we wear? For it is the Gentiles who strive for all these things. And indeed, your heavenly Father knows that you need all these things. But strive first for the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will bring worries of its own. Today's trouble is enough for today. Yan po ang pangako ng Panginoon. Unahin siya, at lahat ay ibibigay sa atin. Panglima, our conversion. Somehow, may nakita na ba kayong pagbabago sa sarili niya? Meron na ba? Kahit konti, meron? Meron na? Meron daw? Oh, buti pa yun. Siguro, no? Tingnan nyo nga yung asawa nyo. Nagbago na ba sa akin? Tanungin nyo nga. Dati, madaming beses magalit. Ngayon, konti na lang. Paano ba tayo lumago? In Christian generosity. No? Naging ano ba tayo ngayon? Medyo mapagbigay. How do we grow in selflessness? Naging simple na ba yung buhay natin? Yung mga kaya na ba natin mag-detach dun sa mga material na bagay? At marami pang iba. Pangalan po, our zeal for God's kingdom.
Tanong, hanggang saan ba ang ating pagnanais na mapalawak ang kapangyarihan ng Diyos? Nare-realize po ba natin na yung pangangailangan sa financial for doing the mission of the Lord ay kailangan talaga ng financial help. Alam niyo mga kapatid, I encountered before a brother na nagtanong sa akin, and ano talaga to, yung mausisa, saan ba napupunta yung tithe natin? Nung usisa ako, kumukuha sa ng report, ganyan, financial report. So, siyempre ako naman explain. Then, one time, in-involve namin sa isang activity. And, nakita niya yung pangangailangan. Alam nyo, from doon sa kakapiranggot na binibigay, na tinatanong pa niya, siguro, hindi ko mabilang kung ilang doble ang ibinigay pa niya. Dahil alam niya na kailangan. Kasi meron siya pwede niyang ibigay. Although nagsisiguro siya, kung talaga napupunta sa gawain niya. So, yun nga, kailangan na talaga ipaliwanag na malinaw. Medyo isang oras na yata ako. Tagal na ba? Naantok na ba kayo? Mahaba-haba pa to So, sana ma-realize natin mga kapatid, yung pangangailangan ng tulong natin, financially, sa gawain ng Panginoon. Mamaya paliwanag ko kung paano. Pang-apat po, huwag po tayong mawala dun sa tamang pananaw. Sabi nga, napaka-importante po, it is important to give, not because the need for our money, but because it is just the right thing to do. Katunayan po, while we see that God's work needs money, siyempre, God Himself does not need that money. Alam naman natin that He owns the universe. So yung practical need for money ay isang paraan lang po. Binibigyan tayo ng privilege, ng opportunity para makibahagi sa kanyang gawain, to build His kingdom here on earth. And focus po tayo not so much on the 10%, but on the 90% we keep for ourselves. Tandaan po natin na it is God's money. Pag-aari niya po lahat ng mga ito. So, He allows us to keep the bulk, para sa pansarili nating gamit. So, dapat doon tayo nakapokus sa 90, hindi sa 10. Naalala ko tuloy kilala niyo si Boss Sanchez? Kilala niya, no? Nabanggit niya before, pinagdadasal niya, na dumating ang panahon, na baliktad ang kanyang mabigay. 90% ang itatayt niya at 10% ang matitira sa kanya. Kaya nga, di ba, lagi niyang tawag nito, lagi niyang pinipreach yung wealth, pagkakaroon ng pagkakitaan. Nagtuturo siya ng the proper way, proper way, para di tayo mawala dun sa focus, regarding wealth. So minsan nabanggit niya yan, na sana mabigay niya yung kabaliktaran. Ganun pa man mga kapatid, yun nga, kung iisipin mo, yung 90% atin pa rin, although hindi naman talaga atin. So huwag natin i-focus yung doon sa 10, doon tayo titingin sa 90. So paano kaya, what if we don't have enough? Yan ang tanong paano kung wala talaga?
Alam niyo ba yung kwento ng yung widow's mite? Yung pamilyar kayo doon, yung sa templo, nakita ni Jesus yung nagbigay yung mayaman ng kanyang offering gift. Tapos yung balo nagbigay ng kakapiranggot. Dito po yung mababasa sa Luke chapter 21 verse 1 to 4. As Jesus looked up, he saw the rich putting the gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow put in the 2 very small copper coins. Truly I tell you, he said, this poor widow has put in more than all the others. All these people give their gifts out of their wealth, but she out of her poverty put in all she had to live on. So di ba yung mga mayayaman, surplus lang nila ang binibigay. Pero itong balo, kabuhayan na niya, no? Nagbigay siya mula sa kanyang kahirapan. So, sabi nga sa Malakay, yung promise naman niya na bubuksan naman niya yung floodgates of heaven doon sa mga biyaya niya. Ang Diyos ay hindi lamang magbibigay, but He will be very, very generous. Naramdaman niyo na ba, naranasan niyo na ba na very generous ang Diyos natin? Kasi, madalas, hindi natin nararanasan yung kagandang loob ng Diyos dahil tayo mismo po ay hindi generous. Kung tayo ay generous, sigurado yan. Sabi nga sa Luke chapter 6, verse 38, at gusto kong basahin ninyo ng malakas, sabay-sabay. Ibigay kayo, tayo'y bibigyan din. Yun, no? Diba? Madalas yung marinig yan. Diba? So kung gaano tayo ka-generous, ganun din ang ibibigay sa atin. Sabi nga, when we give, alam niyo ba yung kwento ng monkey? Kumuha siya ng dun sa bowl. May problema siyang paano natanggalin kasi nakakita yung kamay niya, no? So pag nagbibigay tayo, di ba, open arms. At tayo pag tumatanggap din, open arms din. So, yun nga, doon tayo susukatin. Kaya lang, may mga sitwasyon talaga na hindi talaga natin afford, no? Hindi natin talaga feel na magbigay ng full tithe. Pag sinabing full tithe, 10%. No? Kasi pag nagbigay tayo, halimbawa, makaka-apekto ito sa pagkain ng ating pamilya. In this case, mga kapatid, ito naman ay acceptable. No? It is acceptable to give what we can. Sabi nga, pag nagbigay tayo, kailangan mula sa puso. No? Maluwag sa ating puso. Hindi yung medyo may grudge ka. No? Nagbigay ka nga, pero bulong ka naman ng bulong, di ba? So, sabi nga ng Diyos, di ba? Love. Sabi nga nila, God loves a cheerful giver. So, dapat pag nagbigay tayo, maluwag sa ating loob. Hindi masama ang ating loob. Ngayon, paano po tayo magbibigay? Paano po natin binibigay ang financial contribution natin, financial support? Actually, hindi naman tinatawag na tithe yan. Ngayon, financial contribution or financial support. So ito po ay maaaring in cash or in check. Pag cash po, ilalagay sa envelope, mamarkahan sa labas, name, amount, date, purpose, no? So monthly, no? Tapos seal natin kung cheque, payable dapat sa Corpus for price. Ilagay natin sa likod kung ano yung purpose, no? And alam niyo ng pandemic, no? Ang problema paano ibibigay sa center yung tithes. So, nagkaroon po tayo ng bagong kaparaanan, no? Yung bank to bank. Kami personally,
Kasi bibigyan naman sa inyo yung, kung gusto nyo gano'n, para hindi na abala, ibibigay sa inyo yung details ng bangko, tapos i-screenshot niyo yung bank transaction, tapos isa-send through messenger sa PMC, then pagbalik, bibigyan din kayo ng resibo nun, screenshot din ng resibo, OR. So, pagka ganon, makikipag-ugnayan po kayo sa chapter 5. Alam mo ba, brother na yan, ano? Alam mo naman, ano, mga bank details natin. Ang tanong, saan tayo magbibigay ng ating contribution? Siyempre, doon sa CFC Center. Dito sa atin po, ay ang tawag ay Provincial Mission Center. Meron po tayo sa Calamba, ang ating opisina sa Calamba. Alam niyo ba na may plano na tayo ay kasi nga ano na tayo, branch ng ano na kasi ngayon, branching na. No? So ang Laguna po ay branch na ng Manila, ng BLC. So we are encouraged to build our own house. Although, meron po tayong retreat house. Alam niyo ba, may retreat house tayo? Nakapunta na kayo? Nakapunta na? Ang ganda-ganda ng retreat house natin sa Santa Cruz. Pag nag-MER kayo, baka doon kayo dadalhin. Ano? So, out of generosity yun ng ating mga kapatid, no? Mga donation. Meron tayong 4 na clusters ng bahay, building, na tagwa 8 kwarto. So, 32. Meron tayong chapel doon, at meron tayong multipurpose hall. No? At marami pong development ang gagawin doon kasi nga, plano natin magtayo ng ano doon, doon gagawin yung mga provincial assembly, no? Malaking covered court, aircon, function hall, na makakater ng mga, ilan ba? 5,000. So, we are planning to build our own provincial mission center. Pagdasal niyo po, kasi yan, magiging kabahagi din kayo niyan. So, sa pamamagitan din po ng inyong household head, pwede kayo magbigay ng tithe, no? Gagawa yan ng report, tapos bibigyan kayo, ano ba ngayon ang, ano, may acknowledgement receipt, di ba? May AR. Bago ibigay yung, pag na-report na sa center, bibigyan ng OR. And, pagka meron tayong mga chapter gathering, merong tithe table doon, pwede tayong magbigay. No? Once a month, merong chapter gathering. Normally, merong tithe table dyan. No? Pwede ka magbigay ng tithe. No? Yung financial contribution. Okay! Tapos din. Bago ako magtapos mga kapatid, naalala ko nung, ayan yung mag-share ako. Naalala kong nung kami nagsisimula ni Francis, alam niyo naman pagka, kami po kasi ay young couple, hindi naman young couple, old na, pero ibig sabihin, nung kami nagsimula sa community sa singles for Christ, then diretso sa couples for Christ. And ang worry namin po nun ay, paano kami magka-baby? Medyo late age na po kami. Pero, lo and behold mga kapatid, kasi si Francis po ay 37 na noon. 37 sila. Ang worry namin noon kasi singles for Christ ang service namin, very busy. Pero yun nga, God gave us a son. Pero siyempre, paano rin palalakihin? Di ba yung worry ng bagong couple? At sabi nga nila, yung pinaka-critical ay yung 7 years. So, alam nyo, ako may negosyo na kasi OFW po ako. Pero nung kami magpakasal, ang usapan namin din ako mag-abroad, magninegosyo na lang. Kasi parang ayaw ko ng mga muhan. Para okay na siya. Siya yung employee, ako yung magninegosyo para may balance. I have time. So isa sa agreement namin na hindi na ako mag-abroad. So negosyo, siya ay empleyado. Tapos meron kaming side hustle na ang naisip namin nun, usong-uso kasi yung gift check, di ba?
So, namuhunan kami doon. Aba eh, ang hirap maningil. Minsan sa community pa. Di ba? Eh, di ba? Tapos, nahilig kami sa... Siyempre pag gano'n, mauwi ka sa credit card. So, sa madaling sabi, pagka medyo mahirap na, loan. Madalas po kami pumunta sa London. Loan dito, loan doon. So, umabot kami po sa point na nagsasangla kami ng aming mga alas. OFW po, hindi marami. Di ba? Sa abroad, ano eh, yun ang ini-invest agad eh. Sino ba rito? OFW. So, dumating po kami doon sa point na nabound po kami sa utang. Because we do not follow yung itinuturo sa akin. We do it on our way. So one of our prayers, parang sinasabi sa amin, give up yung credit card. Alam niyo, lahat ng credit card namin, ginanong. Ginunting namin. So we live simply. Sabi nga, we live by our means. So, hindi yung mga binibili namin, kailangan lang, hindi yung wants. Kasi dati, di ba, pagka may credit card ka, swipe ka lang na swipe. Swipe ka lang na swipe. So, yun. Sa madaling salita, we seek the guidance of the Lord. During that time, na nasa Mandaluyong pa kami, yun yan, nagre-rent kami. Ang nare-rent naming bahay ay sa pinsan niya, pero 5,500 monthly yun. Eh di ba, we make both ends, di ba? Pagka malapit na yung katapusan, kinakabahan ka na, ano? Yung gatas, diaper, ano pa. Si Francis po ay high risk yung kanyang pagbubuti sa anak namin. Almost 7 months ang total bed rest kasi dito sa one of the kanyang trip sa probinsya. And walang sweldo. Mahina negosyo. So, kanino kakakapit? Minsan doon. So, binibigyan kami ng kaparaan. Alam nyo, nagsiserve pa kami nun sa during that time, Gawad Kalingap ang tawag. And ako po ay project director ng Gawad Kalingap sa Winter Mill sa Mandaluyong. Squatters area yun. In one of my prayer, sabi ko, Lord, nag-serve ako rito, nag-aayos ako ng bahay, ng diba, ganito. Sana, magkaroon kami ng sarili namin. Eh, siyempre, gano'n naman yung prayer mo, di ba? Gusto mo. Hindi naman kalabisan mo. Alam nyo, yung aming anak, lagi nagkakasakit yun. Parang every other week. Ano siya, lagi siyang sa ambroxol. Kasi lagi siyang nasipon. Pinatest nga namin kung baka may hika na no? Buti na lang, wala naman. Ang advice sa amin ng kanyang pedya, uwi na kami sa probinsya kasi yung sakit na yan ay about pollution. About air pollution. And lungkot kami, siyempre, kailangan namin umuwi sa probinsya kasi kung hindi, kawawa yung anak namin. So, nag-usap kami, paano kaya nung gagawin natin sa probinsya? Although pwede naman silang palitan. Pero, do and behold mga kapatid, kaya kami nakalipat sa Santa Rosa, in-offer yan ng kapatid namin, yung tinitirahan namin. Doon na lang kayo, kasi yung nagre-rent doon ay hindi naman nagbabayad, kayo na lang tumira. Totoo nga mga kapatid, yung aming anak, hindi nagkakasakit sa buong taon. Siguro minsan lang, isang beses lang, pero unlike before na every other week. And
we continue to serve despite of our dilemma, no, sa finances. Alam nyo, in one of our conversation ng kapatid ko, nagulat ako. Sabi niya, ibibigay ko na lang sa inyo yung bahay niyo. Maniwala kayo? Na yung tinitira namin ngayon ay ibinigay sa amin yan. Sinalo po namin yan para kami naka-jackpot. Grabe. During that time also, nung nandun pa kami sa Mandaluyong, nangarap kami magkaroon ng sasakyan kasi yung sineserve namin ay singles for price. Ang prayer ko, Lord, paano namin maano to? Kasi yung mga mahihirap din, kailangan ihatid, sundo. Ganun, kung saan may activity. Buti dito, malalapit lang kayo, no? Doon minsan ang activity namin sa Green Hills, sa Pasig, gano'n. So kailangan mo i-transport, nasa area po kami ng squatters. So pinagkaluman kami ng Vesta, lumang-luma. Nabili namin ng mura from a brother. Lord, laging tumitirik. Napuputol na ko. Mas malaki pa yata yung ginasta ko yung radiator, no? Kasi lagi nag-overheat. Tawag dito, mausok. Yan, mga ganon. Sira ang aircon, sira ang alternator. Grabe. Siguro naiintindihan nyo, no? Lord, okay sana. Ano man sa prayer, alam mo yung desire ng Panginoon? Out of the blue, yung kapatid niya, nagtatrabaho sa DBT that time. Sabi niya, may car plan ako. Gusto niyo, kuhanin niyo. Wala kaming wala kaming cash na pang down. Alam niyo, yung sasakyan na yon, kasi car plan, kalahati lang ang binabayad. In-enroll ko siya sa ang CFC sa Mandaluyong ay merong transport business. Yung halaga ng sasakyan ay kalahati lang ang monthly na babayaran mo. So kung ang monthly mo ay 12,000, 6,000 lang babayaran. Kahit registration. Tinulungan kami ng kapatid niya para makuha niya. So nagkaroon po kami ng bagong pregyo, 2002. Alam mo kung saan nakakarating yun? Pagka may conference ng singles sa Baguio, nasubukan nyo na bang bumiyahe sa Ormoc? 24 hours? Sira-sira ang daan? Nasubukan nyo na bang bumiyahe sa Baybay Leyte? Just for the community. Gasolina lang yung gagastusan. Tuwan-tuwa yung mga kapatid natin. Grabe yung Panginoon. Alam nyo mga kapatid, kahit kami may problem sa finances, we always give our tithes. Maliban pa po dyan sa mga contribution, pag kayo umaatin ng gathering, pagkano may registration pa, di ba? 20 pa ba ngayon? Dati mabigat ng 20, 50 na. Lumas na. Dati 20, mabigat eh. Alam niyo, malaking bagay yung mga kapatid kasi namang problema ang mga leader kung saan kukuha ng pambayad. At naranasan po, di ba? Naranasan ko, na pagkakulang, ikaw mag-aabono. Pero, sabi ko nga sa inyo, God cannot be outdone in generosity. Dito sa atin, nung unang pinaplano ang paggawa ng simbahan, nagbigay na ng contribution, 500 a month. Kuha kasi. Si Brother Ariel, malaki ang nito. Siguro isang poste naman isang poste ng simbahan, So, di ba yung, despite of your challenges, i-surrender mo lang lahat sa Diyos. Pagka may fundraising ito,
bigay. Alam nyo yung AGW, di ba 300 lang ang registration? Alam nyo, ginagawa ko po. Nag-alkansya po ako. Lo and behold, every year, para makontribute po ako sa mga scholar natin. Ilang beses na po na may nagbigay kasi sa akin ng alkansya. Yung gwardiya po namin, galing magano, parang ginagawa ni Wangcho. Gumawa siya ng bahay. Niregalo sa amin, may bakod pa eh. Sabi ko, ano to? Ako naman, tinanggap ko, no, without... Pagkita ko may butas sa bubong, ay sir, alkansya po yan. Alam mo yun, doon ko hinuhulog. Ilang beses na po, mahigit 5,000 lagi. Donate ko po yun sa AGW natin, sa AMCO. Without any... Kasi lalo ngayon, pag 20 nilagay mo, laki na eh. So, marami pa po. Marami pa po. Minsan si Francis po ng ospital at kailangan namin ng malaking pera. Alam niyo, may mga kapatid tayo darating na lang magbibigay without asking. Brothers and sisters, marami pa akong kwento, pero ang sinasabi ko lang, pagka ang posture mo lagi, especially when it comes to area of finance, i-surrender mo lang po lahat sa Diyos. Pagkatiwala po natin lahat sa Diyos. Alam niyo yung sasakyan namin yan, out of the blue yan, hindi namin nakalayan na magkakaroon kami ng ganyan. Grasya ng Diyos po. At mamamangha ka na lang po. No? Pag binuksan talaga ng Panginoon. Mahalaga sa atin kasi, di ba, yung ako, wish ko lang lagi, healthy lang, okay na kami. Yung aming nag-iisang anak po, siyempre nag-iisa lang, so parang ibigay na yung best education na kailangan. Tinawid po namin yun. Yung eskwelahan na pinili niya, trimester. Grabe ang tuition fee, di ba? Pero awa ng Diyos, naitawid po natin yung nakagraduate ng Diyos. And ang prayer, natuwa po ako. Tinanong ko siya, anong hiningi mong gift nung empowering of the Holy Spirit? Siyempre, isa sa mga request niya ay pagdasal siya na makahanap siya ng trabaho. Alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo anak, pagdasal mo na makahanap ka ng trabaho na hindi makaka-istorbo sa iyong pag-attend ng CLP. Sabi ko, after the CLP, makakahanap ka. Kaya trabaho na hindi makaka-apekto sa pagsisilbi. So much for that. So, marami pang pagkakataon para magbahagi kami ng buhay namin. Brothers and sisters, ang pagbibigay po ng ating suportang pinansyal sa gawain ng Focus for Christ ay isang pagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, kailangan din nating mahalin ang ating kapwa. Dahil yung binibigay po sa atin is not for others. It meant to be shared. It meant to be shared to others. Tayo lang po ay daluyan ng biyaya ng Diyos. Pag tayo po ay naging generous, sabi nga, pagka yung ating baso ay puno, paano dalagdagan? Kailangan bawasan para dagdagan. So ganun po ang prinsipyo. No? So pag tayo ay nagbigay, nabawasan, babalikan din naman tayo. Ang pagbabalik sa Diyos, ng bahagi ng kanyang regalo sa atin, ito po ay reflection ng ating pagmamalasakit sa ito.
So, ipinapahiwatig din po dito ang kalagayan ng ating mga puso at ang lawak ng ating pagbabalik loob sa ating Panginoon. Sabi ko nga kanina mga kapatid, ang huling nakukonvert sa isang Kristiyano ay ang kanyang bulsa. So, kayo po, bilang nandito, ay ini-encourage ko po na mag-practice. Simulan pa natin mag-practice na magbigay ng ating contribution sa Focus for Christ. Maaari pong itong full-time or maaaring less. No? Sabi ko nga kanina, dapat maluwag sa loob natin. Because God loves a cheerful giver. Ako sabi ko noon, kahit 5 piso yan, resibuhan ko yan. Kahit 20 ngayon yan, kasi ang 20 ngayon, coins na eh. Resibuhan ko yan. Tama, brother René? Kahit 20, no? Ibigay niya ng resibo. Kasi, sabi ko nga, no one is too poor that he has nothing to give. No? Wala pong mahirap, o pinakamahirap, na wala siyang pwedeng ibahagi, no? Sa gawain ng Diyos. So, every amount po, small or big, how little small, everything counts po. Alam niyo si Cardinal Tagle, ang nagpauso ng Pundong Pinoy? Alam niyo po yan? Yung hindi natin pinapansin mga singko, sabi niya ilagay sa lata at ibigay. Di ba sa mga pet bottle at ibigay sa simbahan. No, ginagawa ko po yun dati. Kasi hindi lang pinapansin eh. No, mga bensain ko, no, inakapakan lang dyan. Alam mo sabi niya, maliit man, ngunit malimit. Ito ay patungong langit. So simulan po natin sa yung bukal sa puso natin hanggang sa ma-fulfill niyo po yung 10%. Pangarapin niyo po, just like any other. Pangarapin niyo po na magampanan niyo po yung 10% na pagbibigay ng contribution. Sabi ko nga kanina, mag-focus po tayo doon sa maiiwan sa atin. Malaki pa naman yun. Sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 21, remember, where your treasure is, there your heart is also. Sa Tagalog, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Brothers and sisters, be blessed and be a blessing.